Good morning po sa inyong lahat. So tayo ngayon ay sa tuloy-tuloy po nating pakikinig ng chapter by chapter ng salita ng Diyos. Nandito na tayo ngayon sa chapter 4 ng pangalawang Korinto. So kung titingnan po ninyo ang inyong mga Biblia sa 2 Korinto chapter 4. Okay, so let's pray po at itulog natin ating mga sarili. Sige, hallelujah, purihin ka aming Diyos. Aming Ama, maraming salamat po sa iyong mga salita na siyang nagtuturo sa amin at gumagabay at salamat sa pagbubukas niyo po ng aming kaisipan upang maintindihan namin ang salitang ito. Kaya muli, sa iyong banal na Espiritu na pinagkakatiwala ang aming mga sarili sa pakikinig namin ng salita mo, O Diyos. Pinupuri ka namin, Ama. Pinasasalamatan sa lahat ng ito sa ngalan po ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Chapter 4, verse 1. Kayamanang espiritual sa sisidlang yari sa putik. Pakinggan po natin, Verse 1. Dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito kaya't hindi humihina ang aming loob. So si Apostol Pablo po dito ang nagpapaunawa or sumulat ng sulat na ito, ipinapaabot niya po ito sa mga taga-Korinto at the same time po sa ating mga nakikinig kung ano ang standing nila o saan sila humuhugot ng kalakasan, bakit nila nagagawa ang ganitong paglilingkod. Pakinggan po natin dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito kaya't hindi humihina ang aming loob. So napakalinaw po, yun hindi sila pinanghihinaan ng loob dahil nauunawaan nila at nararanasan nila na ang kapangyarihan ng kanilang paglilingkod ay galing sa Diyos. Verse 2, tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiyahiyang gawain. Hindi kami nanloko ng mga tao at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos. Sa halip ay hayagan naming ipinapangaral ang katotohanan, kaya't maari kaming suriin ninuman sa harap ng Diyos. So ito po malinis ang budhi nila Apostol Pablo, katulad ng itinuturo sa atin din, na kapag malinis ang ating budhi sa ating ginagawa at paglilingkod sa Diyos, wala tayong dapat ikakatakot. Katulad ng sinasabi niya dito, tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiyahiyang gawain. So, lahat tayo ay nagmula sa mga pangit nating mga buhay or pangit na ating mga ginagawa. Walang naging matuwid sa atin. Marami, lagi tayong nagkakasala noon. Gumagawa tayo ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Subalit, nung binuksan ng Diyos ang ating kaunawaan sa pakikinig ng kanyang salita, dito natin naintindihan kung ano ang kapangyarihang ating tinanggap na sinasabi ng Panginoon na kayo'y bago ng nilalang. Kaya dapat hindi na sa atin nagahari yung mga dati nating pag-uugali or mga dati nating mga kahinaan. Kaya ang sabi niya dito, tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiyahiyang gawain. So the same thing po sa atin. Pinaunawa ito sa atin na tayo man din ay mga gumagawa noon ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Subalit sa tulong ng Diyos, binago at binabago ng Diyos ang ating buhay sa pamamagitan ng kapangyarihang itong ating napapakinggan mula sa kanyang mga salita. Sabi dito, verse 3, kung may talukbong pa ang magandang balitang ipinapahayag namin, ito'y may talukbong lamang sa mga napapahama. Kasi pinaunawa po sa atin sa chapter 3, ang isang tao, magliliwanag lamang or maaalis lamang ang talukbong sa kanyang mga kaunawaan or mauunawaan lamang ng tao ang tunay na pagsunod sa Diyos kung si Kristo ay tatanggapin ng tao sa kanyang puso. Pinaunawa ito sa atin, di ba? Na kailangan pagsisihan, talikuran ang mga kasalanan at aminin na tayo'y makasalanan at tanggapin ang Panginoong Hesus sa ating puso bilang sariling tagapagligtas at doon tayo unti-unting nabuksan. Yan yung pinaunawa sa chapter 3, di ba?
na doon nagliliwanag ang kaisipan natin, natuturuan tayo ng Holy Spirit kasi after nang tanggapin ang Panginoong Hesus at nagpabautismo tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, doon nagliwanag, doon tayo natuturuan ng Holy Spirit na ating tinanggap. Tinuturuan tayo kung papaano ang pagsunod sa Diyos at ano ang kalooban ng Diyos. Ito ay sa pakikinig at pakikinig natin ng salita. Kaya sabi dito sa verse 3, kung may talukbong pa ang magandang balitang ipinapahayag namin, ito'y may talukbong lamang sa mga mapapahamak. Kasi ayaw nilang pakinggan ang salita ng Diyos. Yan po ang nangyari, di ba? Pinaunawa sa atin. Yan ang nangyari sa mga Parisiyo, mga punong pare. Ayaw nilang paniwalaan ang Panginoong Hesukristo. Kaya nanatili yung talukbong. Ibig sabihin, hindi nabuksan ang kanilang kaisipan dahil hindi nila tinanggap ang Espiritu ng Diyos, na ang trabaho ng Espiritu ng Diyos, ito ay magpaunawa. Bakit hindi sila nabuksan sa bagay na ito? Kasi nga pinaunawa na ang mga kataasan ng loob, ang mga yan yung pagmamataas at mga pusong hindi tuwid sa harapan ng Diyos, mga katigasan ng ulo, yan po ang nagiging dahilan kung bakit ang Holy Spirit hindi nakakapenetrate sa buhay ng tao, dahil kapag ang taong walang kababaang loob, yung mga taong hindi umaamin na sila'y nagkasala, yung mga taong sa palagay nila sa sarili sila'y mga banal, yan po ang mga mapagmataas. Pero tinuturuan tayo, talikuran ninyo at pagsisihan ang inyong mga kasalanan, aminin ninyong kayo nagkasala at tanggapin ang Panginoong Hesus na maging sariling tagapagligtas. Doon po unti-unti na nabinubuksan tayo ng Holy Spirit sa tunay na kaunawaan kung papaano ang totoong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Verse 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Tandaan po ninyo, tingnan po ninyo ang sinasabi dito sa verse 4. Sila ay binulag ng Diyos. Ang Diyos na ito ay maliit na titik. Kung titingnan niyo dyan, Diyos. Meaning, ito yung mga Diyos na hindi totoo. Ibig sabihin, ito yung mga bagay na makasanlibutan. Binulag ang tao ng mga makasanlibutan, mga kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi sila makakita ng liwanag na magandang balita. Yan po yung ayaw nilang tanggapin ang tunay na aral ng salita ng Diyos. Binulag sila ng mga hindi tunay na Diyos. Yan po, ayan o, tinutukoy dyan. Diyos, maliit na titik. Meaning lahat ng mga kaganapan dito, maanuman ang mga pinapriority ng tao dito sa ibabaw ng mundo, dito sa daigdig, yan ang kanilang nagiging Diyos-Diyusan, ano? Kahit sabi diyan, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito. Sino ang Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito kundi walang iba? Si Satanas na nag-i-spread ng mga kasamaan sa mundo. Kaya ang taong wala din sa Panginoon, ito ang napapasok ng espiritong ito, ng kasamaan ng daigdig. Kaya hindi nila naiintindihan ang tunay na pagsunod sa Diyos, yung tunay na kalooban ng ating Diyos Ama, na which is yung tinutukoy dito, ang magandang balita. This is the word of God. Ano? Sabi diyan, yan, yung magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. I-decline nila, i-deny o inayawan nila ang tunay na pakikinig sa tunay na aral, bagkus pinakinggan nila ang kasamaan ng daigdig, yung Diyos ng sanlibutan na ito, na kung saan ang tinutukoy ang sanlibutan, mas pinakinggan nila yon kisa sa tunay na aral na nagmumula sa magandang balita. Okay, so yun ang naging nangyari. Bakit ang tao bulag sa katotohanan? Kasi nga ayaw nilang tanggapin ito, na ito ang salita ng Diyos na nagpapaunawa sa isipan ng tao, nagtuturo ng tamang pagsunod, dahil binabago po na to nitong salitang ito ang ating mga puso, at doon tayo nakukonvict sa mga bagay na mali na ginagawa. Doon tayo nakakapagsisi, doon natin nare-realize yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya habang binabasa natin ito, natututo tayong i-correct
o sumunod sa kalooban ng Diyos at natututo tayong supilin ang ating mga sariling laman. Kaya nga sabi diyan, tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiyahiyang gawain dahil nabuksan ang kaisipan. So malinaw po dito, ang hindi nakakaunawa nito ay ang may mga talukbong pa sa kaisipan, meaning dahil sa katigasan ng kanilang ulo na ayaw sundin ang aral ng magandang balita. Verse 5, hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus, sapagkat ang Diyos na nag-uutos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman ay siya ring nagbigay ng liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. Kaya nga, pinapaunawa sa atin, wala pang nakakakita sa Diyos, 'di ba? Dahil God is a spirit. Pero sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na pinatutuhanan ito ng mga apostol, nakasama nila ang Panginoong Hesus. So kung ano ang katangian ng Panginoong Hesus, kung ano ang kanyang karakter, yun ang Diyos Ama. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, siya po ang, sabi diyan, yung liwanag na yun. Sabi dito, sapagkat ang Diyos ay nag-utos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman, ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. Kasi kung makikita po natin sa chapter 1 ng Genesis, ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan ng salita. 'Di ba? Ang salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng salita, makita natin 'yan. Ang salita ay naging nagkatawang tao, ang Panginoong Hesukristo, ang salita ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nabanggit ng Bible, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, ginawa ang lahat ng bagay. Dahil kaya naandoon na siya sa pasimula pa. Kasi ang salita ay naandoon na pa sa simula. So malinaw, sapagkat ang Diyos na nag-utos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman, ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. Ngunit kaming pinagkaluban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik, upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Ginamit yung word. Kaya nga dyan ang title nito ay Kayamanang Espiritual sa Sisidlang Yari sa Putik. Sinabi dito ni Apostol Pablo na sila ay katulad, sabi dyan, sila'y pinagkalooban ng kayamanang espiritual. Sabi dyan, na ito ay tulad ng mga palayok na gawa sa putik. Palayok. Imagine niyo po ang palayok, very fragile. Kumbaga, ang bilis niyang mabasag. Kasi galing siya sa putik lamang ang paggawa niyan. Kaya pinapaunawa dito, ginawa sila sa pamamagitan ng putik. Ibig sabihin, example, halimbawa, pahiwatig na sila ay ginawa na parang sisid lang ginawa sa putik, kasi para ipaunawa dito ni Apostol Pablo na kung sila ay nakakapaglingkod ng may kapangyarihan, kung sila ay nakakapangaral na naandun yung katatagan, hindi yun nagmumula sa kanilang kalakasan. Dahil sila ay isa lamang hinulma na parang putik na very fragile, na ang kalakasan nila ay nagmumula sa Diyos. Kaya sabi niya dito, ngunit kaming pinagkaluban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik, upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kaya walang sino mang makapagmamaliki na isang lingkod na ang lahat na siyang karunungan, kalakasan ay galing sa Kanya. Ang lahat na taglay ng isang lingkod ng Diyos, ito ay galing sa Diyos. Sinusustain ng Diyos ang lahat ng kailangan ng Kanyang tinawag na lingkod. Anything na kailangan ng lingkod na yon, ang Diyos ang naglagay sa kanila. Kaya sabi dyan, verse 8, kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Ayan. Kung minsay
nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. That's true. Kasi totoo, bilang tao, minsan nakakaramdam tayo ng bagabag. Nakakaramdam tayo sometimes na parang na ano yung sarili mo sa mga kinakaharap na mga pagsubok or problema, pero hindi tuluyang, katulad ng sabi dito, kung minsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Makakaisip ka minsan, Lord, ang dami kong pangangailangan, ang dami kong mga ganito, ganyan, pero hindi tayo nawawala ng pag-asa. Dahil ang salita ng Diyos nagpapatunay o nagpapaabot sa atin na magtiwala lamang tayo sa Diyos. Okay? Kaya hindi ka nawawala ng pag-asa na kahit may pagsubok, but still, you are, kumbaga, nandoon pa rin yung iyong kagalakan, andun yung kapayapaan, dahil alam mo na ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako. Kaya kahit may bagabag, pero hindi nawawala ng pag-asa. Verse 9, inuusig kami ngunit hindi pinababayaan. Kita niyo po ang kasaysayan Apostol Pablo? Ang daming mga persecution, grabe po. Talagang grabe ang pinagdaan ni Apostol Pablo, pero hindi siya pinabayaan. Sabi dito, napapatumba kami ngunit hindi lubusang nailulugmok. Hindi ka walang makakatalo sa atin, malinaw. If God is with us, who can be against us? Kaya tinuturuan tayong sumunod sa kalooban ng Diyos, dahil kapag tayo nasa ilalim ng kalooban ng Diyos, walang makakakanti sa atin. Ibig sabihin, wala, kapag ang Diyos ang nagtatanggol sa atin. Kaya ito ang sinasabi sa sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, pailalim tayo sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos na nakakaalam ng lahat ang siyang magtatanggol sa atin. Napakalinaw na sa Diyos ang paghihiganti. Verse 10, Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan at alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. So yan po ang kagandahan nito si Apostol Pablo talaga, na talagang grabe po ang tatag, yung kanyang paninindigan sa kanyang paglilingkod. Kaya't habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi naman sa inyo ang buhay. Kaya sinasabi, ginagawa ito nila Apostol Pablo. Dumadaan sila ng kahirapan upang tayo ay maligtas. Ibig sabihin, yung mga pinapangaralan ay makarinig ng salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Verse 13, sinabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Sa ganoong ding diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. So, nag-agree lang sila sa sinasabi ng kasulatan. Verse 4, sapagkat alam naming ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Jesus ay siya ring bubuhay sa amin kasama si Jesus at magdadala sa atin sa kanyang piling. This is our blessed hope. Kaya tayo nagsusumikap ngayon na makasunod sa kalooban ng Diyos, dahil alam natin tapat ang Diyos, na ang kalooban ng Diyos, lahat tayo ay makapasok sa buhay na walang hanggan. Ayaw niyang ang sino man ay mapahamak. Kaya naandito ang kanyang salita na consistent or continuous, nagre-remind sa atin na manatili kayo sa aking salita at sundin ninyo ang aking mga utos. Dahil yan ang purpose. Kaya kumbaga ito po ang pangangaral ng mga apostol, na talagang hindi nila inaalintana ang kanilang pinagdaraanan mga pagsubok, o maipangaral lamang ang magandang balita. Verse 15, ang lahat ng pagtitiis ko ay para sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga natatanggap na kagandahang loob ng Diyos, lalo pang dumami ang magpapasalamat sa ikaluluwalhati niya. Kaya nagsasacrifice itong mga apostol, nagsacrifice itong mga lingkod na ito para lamang maipangaral ang magandang balita, upang ang lahat ay makarinig o makatanggap ng kagandahang loob ng Diyos at dumami ang magpasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Verse 16, nabubuhay sa pananampalataya.
living by faith. Amen. So tayo po to, we are living by faith in God's promises. Nabubuhay sa pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. That's us. Tayo po niyan, So, sabi dito, nabubuhay sa pananampalataya. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinapalakas ang aming espiritu araw-araw. Amen. Purihin po ang Diyos. Yan ang kaganapan po sa atin. Dahil habang binabasa natin ang salita ng Diyos, lalo tayong tumitibay, lalong nananaig sa atin ang pangako ng Diyos. Kaya hindi tayo nasisiraan ng loob kaliwat kanan ang problema sa harapan or anything na mga bagay na magdudulot ng kahinaan, pero hindi tayo napapahina dahil sa salitang ito na kung saan nagdudulot sa atin ng pananalig. Kaya tinatawag tayong we are the living by faith. Nabubuhay sa pananampalataya. Sabi dyan? Purihin ang Diyos. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinapalakas ang aming espiritu araw-araw. Kasi I realize, napansin ko rin po yan, pagod na pagod ang ating physical body. Kayo dyan sa Pilipinas, diba? Maging ako din, pag umuwi ng Pilipinas, pagod na pagod ang aking katawan. Maging dito sa pagtatrabaho, but ang spiritual natin ay malakas. Kasi alam natin kung ano at para kanino natin ito ginagawa. Ito'y para sa Diyos at alam natin sa bawat pagpapagal at sa bawat ating ginagawa para sa Diyos, aanihin natin ang gantimpala sa tamang panahon. Amen? So ito po 17. Ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Ayan. Kaya ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita, and that's faith. We expect so much from the Lord, Hindi pa natin nakikita yung mga bagay nun, but inaasahan natin na maganda ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Ito na nga, kaya we are living by faith. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Yan ang meaning ng Hebrew 11:1 ng 1:11, diba? That's the faith. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. So doon tayo nakafocus sa future promise ng Lord, buhay na walang hanggan. Kaya ganito ang ating kumbaga hindi ka pa mapapagod sa paglilingkod, hindi ka panghihinaan kasi there's big thing na nasa harapan na hindi pwedeng ikumpara ng anumang nandito sa lupa. Doon tayo binigyan ng pananampalataya, kaya ito po tunay. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita na we are living by faith in God's promises. So dyan po, nagtatapos ang ating pag-aaral ngayon sa chapter 5. Continuous kayo magbasa. Chapter 5, dire-diretso. Yan ang lagi naming paalala sa inyong lahat. Manatili tayo sa salita ng Diyos dahil ito ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, kapangyarihan, pananalig at pag-asa, pagtitiwala sa Diyos. Amen. Purihin po ang Diyos. Yes, Father God, thank you so much for the word. Thank you so much for the reminder uli na talagang sa'yo nagmumula ang lahat sa amin, ang aming kalakasan, kaya nananatili ang aming pag-asa. Maraming salamat po sa iyong banal na Espiritu at ang lahat ng itong Ama, pinapasalamat namin sa ngalan po ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. So God bless everybody sa Maynila.